Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ako po ulit ito, Gayas TV. Maghahatid na naman ng mga opinion. Welcome to my channel, OFW po dito sa bansang Kuwait. Pag-uusapan natin ngayon itong katarantaduhan ng mga stupid senators sa Pilipinas, no? Wala na talaga silang magawang matino sa Senado, kaya dapat na lang talaga silang palitan lahat. Di nagtatrabaho ng maayos, ang laki-laki ng mga sahod at ng mga project o mga pirang tinatanggap nila mula sa taong bayan, mula sa tax ng taong bayan. Tapos, walang kalatoy-latoy ang mga ginagawa sa Senado. Ito, gagawin na naman nila. Sabi nitong Philstar, the resolution refers to allegation by Senator Panfilo Lacson. O isa itong trapo na politiko na walang nagawa kundi ang magiging chismoso. Dapat nag-vlogger na lang ito. A co-author of resolution number 768 that an unnamed government undersecretary has been organizing these troll farms to target politicians who are opposed to or are not aligned with the Duterte administration. Tingnan mo, ang kagaguhan nito. Itong Ping Lacson na ito, itong yawa na to, kung talagang may troll farm kang sinasabi, dapat, kung alam mo yung pangalan ng tao na yun, dapat siniwalat mo na matagal na. Bakit ngayon kasi palay na lang kayo, puro pamilya? Dahil tatakbo kang presidente. Ay naku naman, mabuti pa magbalot-balot ka na lang. Anong troll sinasabi mo? Hoy, Lacson! Hindi kailangan ng Duterte administrasyon ng mga troll farms dahil kami, kahit ako, pipitsuging vlogger, baguhan lang, hindi kami troll, nagsasalita kami dito ng totoo. Ikaw ang may troll. Kayo, mga oposisyon, ang kailangan may troll dahil bakit? Kulilat kayo. Yon ang totoo. Palabasin ninyo na may troll ang Duterte administration. Yon ang paninira na naman ninyo. Lumang tugtugin ng strategy at dadalhin pa talaga ninyo sa Senado, dyan sa opisina ninyong walang kwenta, ang imbestigahan ang troll na gawa-gawa mo, chismis mo lang, gagastos na naman kayo ng pira ng taong bayan. Abay, ang swerte naman ninyo, mga hayop kayo. Lacson said his source told him the official was putting up two farms per province. O talaga? Bakit kailangan pa kukuha ng tagdadalawang tao sa bawat probinsya? Ang daming tao dyan sa Maynila. Walang trabaho. Kahit ba isang kanto lang dyan kukuha ka ng dalawa, probinsya pa talaga? Ikaw talaga, Lacson, kahit kailan chismoso ka at wala kang kwintang tao. Sa totoo lang. Ayun nga, yung anti-terror law mo. Hanggang ngayon, yung mga kapwa mo dyan, mga dilawan dyan, ilan ang mga dyan, nag-uupos, pumupunta ng Korte Suprema para pigilan yung anti-terror law mo. Yun na nga lang ang magawa mo dyan sa Senado, sa tagal-tagal mo din bilang politiko. Hinaharangan pa. Ay, Diyos ko po sa iyo, Lacson. Pangalanan mo na kasi kung may bayag ka. Kung sino yung troll farm na yan. Hindi yung mag-hire ka na naman ng tao na gaya ni Trillanes na may bikoy. Tapos babayaran mo. Sasabihin mo, totoo, ito yung ako, witness ako dahil ako ginawa akong troll farm. Ganyan ang sasabihin naman ng tao. At pag hindi ninyo naman mabayaran ng maayos, babaliktad na naman at ikakanta kayo. So, ganun na lang lagi yung laro ninyo. Troll farm. Mga letse kayo. Yan na lang talaga yung pagsasayangan ng pira ng taong bayan, ang imbesti. Magtrabaho nga kayo ng maayos. Gusto pala ninyong tumakbo ng higher position. Huwag maging in-hotel. Be responsible naman sa taong bayan. Para sa taong bayan, hindi para lang sa sarili ninyo.
Tama nga si Pangulong Duterte eh. Gusto, gaya ng sinabi niya si Trillanes, si Pacquiao, gusto tumakbong presidente dahil nakita nila na may maganda silang opportunity doon. O ganun ka din, Ping Lacson. Eh kung may bayag kapangalanan mo, kung sino yung troll farm na yan, na nagbabayad, hindi yung dadalhin pa sa Senado, imbestigan. O ito pa mga hinayupak na ito. Whereas in 2017, the Department of Foreign Affairs, DFA, similar to social media contract known as administration, blogger who has been accused of feeding fake news and spreading hateful comments against critics of the administration. The Duterte administration even appointed some of these bloggers and social media personalities to high position in various departments and agencies in government. Ay, mahiya-hiya kayo sa mga mukha ninyo. Si Pangulong Duterte walang hinahire ng mga vloggers na binabayaran. Nagkusang loob ang mga vloggers gaya ni Miss Maharlika, ni Mr. Rayo, si Banat ba, bago lang yan eh. Sino pa yung mga lumang mga matagal ng mga vloggers. Maraming nagkusang loob, nagkampanya kay Pangulong Duterte through social media at hindi sila binayaran. Si Kiko Pangilinan, may news yun sa, andito pa sa aking, sinave ko talaga yun. Sa TV5 News, na mag-hire sila ng 75,000 na volunteers para sa 2022 election. O ano yon? Hindi yon trolls? Nahimik nga kayo. Mga buwisit kayo, mga politiko kayong wala. Tumanda na kayo dyan sa Senado, wala kayong nagawa. Diyos ko, karadami-daming problema ang kinaharap ng Pilipinas. Ngayon yung mga trolls pa talaga yung paimbestigahan nyo. Trolls kuno ng gobyerno. Yung trolls kaya ninyo yung paimbestigahan ninyo. Tinatago ninyo yung mga trolls ninyo. Diyos ko po. Mga kagagawan ninyo, mga trolls ninyo, ibabato ninyo sa Pangulong sa gobyernong Duterte. Inggit kayo dahil wala kayong ganon na nagkukusang loob. Gaya ngayon kay Mayor Sara. Maraming mga ordinaryong mga tao na nagpo-post sa kanya, gumagawa ng mga kanta, nag-o-organize ng mga tawag dyan, tarpaulin, kalendaryo, etc. Nag-ambag-ambagan para patakbuhin, ipakita kay Mayor Sara na gusto nila itong tumakbo. Wala kayong ganyan eh. Kaya kayo inggit. Tapos sabihin nyo ngayon, mga trolls, lahat ng mga taong sumusuporta sa gobyernong Duterte, aba na maligno yata kayo. O kaya binangungot kayong gising. Ito pa. Whereas the above instances illustrate the troll farms and the misinformation and fake news that they propagate may be stated back and state funded. Excuse me, hindi kayo bayaran. Guys, sa akin, sa akong OFW, nagbablog ako dito about government politics. Hindi ako bayad kahit 5. Hindi pa nga umabot ng 300 ang followers ko. Pro-government ako. Hindi ako trolls. In this connection, Congress should look into government funds that are used to fund misinformation and fake news that affect millions of Filipinos. Kayo, dahil kayo ang may mga fake news at kayo ang nagbabayad, bakit? Wala kayong mga project na tinutulong sa taong bayan mula nang naupo kayo dyan at inihalal kayo. Ngayon, mga sakuna, may kung anong mga nangyayari sa bansa. Nakikita ba kayo doon na tumutulong? Wala. O saan yung pera? Yung mga budget ninyo, aber? Binabayad nyo sa trolls. Si Kiko Pangilinan na lang. Proven na yan. Itong si J-Poy, diba? A.K.A. Madam Claudia, kinanta na yan sila. Baka nakalimutan ninyo sino yung totoong may trolls. Kayong mga oposisyon na dilawan ang totoo. Jubir Laurio, bayaran ni Chris Aquino. Baka hindi pa namin nakalimutan yun. Na sinabi mismo ni Nico Falsis na business partner ni Chris Aquino.
Don't you ever dare to step down in the Philippines, otherwise ipapatay ka ng pamilya ko. O kasi si Nico Falsis ang nagbulgar noon. Na nagbabayad si Chris Aquino ng tag 30,000 kay Jober Laurio para doon sa pabanguhin ang pangalan ni Pinoy noong 2010 sa eleksyon. Diyos ko po. Tapos ngayon baliktarin ninyo Duterte. Sa taas-taas ng ratings ni Pangulong Duterte at maraming nagtitiwala sa kanya, lalo na sa marami siyang mga nagawa ngayon sa gobyerno. Siya pa talaga ang may trolls. Buti lang hindi kayo tinamaan ng kidlat sa mga ginagawa ninyong kasinungalingan, no? Whereas Filipinos should know why government spends public funds on troll farm operators disguised as public relations practitioners and social media consultants who sow fake news rather than COVID-19 assistance, healthcare, food security, jobs, protections, educations, among others. Ito na lang siguro yung last barahan ninyo mga oposisyon, lalo na ikaw, Ping Lacson. Kasi wala na kayong maibato sa Pangulo. Anong sinasabi ninyong mas dito? Sabi ninyong ang gobyerno naglulustay ng pera ng gobyerno, public funds, para sa troll o farm operators. Tapos, disguise as public relations. Di ba nagbayanihan 1 and 2 kayo? Nagbigay kayo sa taong bayan? Tulong? Ano sinasabi ninyong walang tulong? Healthcare, etc. Food, o ano doon? Hala ka. Babalik-tarin na naman ninyo yung gobyerno. Kayong nag-iimbestiga dati, nagbabaycam ng Bayanihan Act 1 and 2. Kahit ano pang gawin ninyo, pagbaliktad sa gobyerno, ito lang yung tandaan ninyo mga oposisyon or mga anti-Duterte government sa kakapuna ninyo sa Pangulo, mas lalong tumataas ang ratings niya dahil yung pinagbibintang ninyo hindi naman totoo. So kayo ngayon yung nagmukhang tanga, nagmukhang sinungaling, nagmukhang tae. Pasintabi kung may kumakain na nanonood. Ito pa, now therefore, be it resolved, as it is hereby resolved to direct the appropriate Senate Committee to conduct an inquiry in aid of legislation into reports of public funds being spent on troll farms that spread misinformation and fake news in social media sites. O ito pa ang pumirma. Itong #1 may troll, si Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan pa talaga ang kauna-unahang pumirma. Na ito, Francis N. Pangilinan. Ang kauna-unahang pumirma na imbestigahan ang troll farms, which is siya itong may troll farms na marami. Ito, News 5 ito, hindi ito. Inaano ko talaga ito. Inquirer pala. Inquirer. Babasahin ko lang ito ulit. The Liberal Party LP is eyeing to recruit 75,000 new members and volunteers for the May 2022 elections. Tingnan mo. Tapos ngayon, baliktarin nila ni Ping Lacson na gobyerno ang merong Duterte government ang merong binabayaran ng gobyerno ng mga trolls na kinukuha sa pira ng taong bayan. Tingnan mo sa mga kagago nito. It's President Senator Francis Pangilinan. So ito ha, at ito pa ang makapal na mukha ng taong ito na inotel sa Senado na ilang dekada na dyan, wala yan nagawa. Inotil yan. Hinahamon nga yan ni Bintulfo hanggang ngayon eh. Kung saan na niya daw nilagay yung 3 billion sa Kukulita fund. Hindi nga, pinagtatawag nga yan ni Bintulfo na unggoy. Hindi yan, wala din yung bayag yan, Kiko Pangilinan na yan eh. Tapos siya pa dito yung kauna-unahang pumirma. Tapos, ayan si Jipoy. Di ba may vlog ako niyan?
na inaamin ni Jipoy, ipapakita ko, ipaparinig ko din pala saan na iyon. Pinabayaran sila ng Liberal Party para, tawag dyan, siraan si Duterte. Wala ata dito, nasa ibang cellphone. Ang mga vlogger na ito pa. Yung pangalawa si Ralph Recto. Ito yung author ng IVAT na yan. Na kaya mas lalong naghirap ang mga Pilipino dahil sa kanyang IVAT na yan na wala namang kwenta. Yun lang, sa tagal din ni Recto dyan na pumuti yung buhok, dyan na lang din siya malalagas, maaagnas. Yun lang din ang nagawa. Pareho lang din sila ni Kiko Pangilinan. Ito, si Vicente Soto. Nag-post din na imbestigahan. Diyos ko po. Lalo na itong senador na tutulog-tulog. Yung may-ari ng Pigrolac na kumpanya. Drilon. Yon, Pigrolac. Ito, si Kiko Pangilinan, Recto, Vicente Soto, at Franklin Drilon. Maria Lourdes Nancy Binay. Laila, ay, wala tayo mga kay Laila de Lima. Ay, naku po. Ito pa, Risa Hontiveros, Richard Gordon, Manny Pacquiao, Panfilo Lacson, Grace Po, Joel Villanueva. Kapal naman din itong Joel Villanueva na ito. Na sasali-sali pa dito. Bakit hindi niya may paliwanag yung kanyang tawag dyan, yung 10 billion niya sa Janet Napoles na scam niya. 10 million. Tapos pas akyat-akyat pa doon sa pulpito ng kanilang simbahan, humili din doon. Di din nahiya. Buti din hindi to sinampal ng Diyos, no? Sasabihin, hoy, pokrito kang yawa, kaalis dyan. So, ito sila. Tandaan ninyo, itong nag-post dito, pumirma na imbestigahan ko na yung mga troll farm ng Duterte government. Ito Francis Pangilinan. Itong Francis N. Pangilinan. Itong buwisit na Pangilinan na to. Ralph Recto. Vicente Soto. Franklin Baboy Drilon. Maria Lourdes Nancy Binay. Yung hindi nakikita, alas 5 pa ng hapon. Laila de Lima, Dilibog, Richard Gordon. O itong Hontiveros na PhilHealth Queen na dati naman hindi naman kaganda, parang kuminis lang, pumote nung naging PhilHealth model. Nakatangay pa ng 1.7 billion na PhilHealth. Na hanggang ngayon hindi na sinuli. Panfilo Lacson. Ito yung author. Na chismoso, na walang bayag, na kung totoong may troll farm, bakit hindi niya pangalanan kung meron talaga siyang ito pa, na kung may masilip talaga itong totoong ebidensya, para din itong Trillanes, para silang asong dalawa na uulul. At kasali din itong sinabihan ni Tatay Digong kanina na isang punch drunk, may sayad, ibig sabihin nun, si Manny Pacquiao. Ito si Trapo, Grace Poet. Sino pa kaya itong isa na ito hindi maano? Ito nga, Joel Villanueva na isang burn again na nagmamalinis, nagnakaw naman din ng 10 million at ginamit pa kunwari doon kung sa Mindanao pambili ng mga mga buto ng para sa pananim. Wala namang naibigay doon. Diyos ko po, kakapal ng mukha ng mga piste na to. Kaya mga kababayan, ibasura na lahat ng mga bulok na mga na to. Mga politiko, lalo na dyan sa Senado. Magpalit tayo ng bago. Marami. May paninindigan, may malasakit sa atin mga Pilipino na nasa ibaba, sa below ground, mga mahihirap, ganyan ba? Tapos, ibasura na yan kasi wala yung mga nagawa sa tagalan na doon, tag-ilang dekada na nakaupo. Tito Soto, ilang dekada pabalik-balik yan. Senador, Senate President, Senador, ano ba nagawa niyan? Maliban lang kung wala lang, pa-English lang doon.
Kapag naghihiring sila, wala din namang katuturan yung ibang pinagkahiringan nila dati. Yung bakla doon na hindi pinaihi na sa siya ng mga babae yun, pinagkagastusan yun ng milyones, 3 bisis naghiring. O, Jober Laurio, inimbestigahan dahil nga troll nga yung bayaran nga yun. Tapos yung tinawag siyang pangit, ang hatol din naman ni Tito Soto nun, itotoo. O yun, pinaggastusan yun ng pira ha, milyones yun. Ilang araw din yun, inimbestigahan yung pagiging pangit ni Jober Laurio. At yung kanyang pagiging troll na totoo naman dahil mismo business partner ni Chris Aquino ang nag-reveal. Tapos may paimbestiga pa sila dyan. Dahil nga, nagninang-ninang itong Laila de Lima, itong Risa Hontiveros sa kasal ni Jober. Kaya yun, inimbestiga din nila doon sa papasikat lang, kunyari, para may ginawa sa pagkasenador nila. Ganun lang, pakitang gilas, wala din namang kwenta. Kaya ibasura lahat ng mga bulok na yan ng mga politikong senador. Ako po. Huwag kayo maniwala dyan kay Ping Lacson. Ubod ng sinungaling. Gusto pa magiging siya presidente at ang plataforma gawing Singapore ang Pilipinas. Yung Yolanda Rehabsar nga, hindi niya magawa-gawa. Buong Pilipinas pang inaambisyon. Naku po. Bisyoso. Maniwala dyan. Para din yan si Manny Pacquiao. Kahit buwan, dadamputin at ibigay sa butante. Pagkatapos nung wala na. Naku. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. At stay safe, stay healthy. Hindi na talaga yung mata ko nakakita. Sira na talaga ang mata ko pag tinatanggal ko yung eyeglass. Bye-bye na po. Good night. Maraming salamat.